Sahod time! Mga nag-aantay dyan. Eto na, ginagawa na. Madali, may lakad. Paano nga ba magnegosyo kahit nasa bahay ka lang? Yan ang pag-uusapan natin ngayon. Kaya sa mga hindi pa nakakilala sa akin, ako nga pala si Marian Sigyaw-Yaw. Bago ko kayo bigyan ng tips kung paano yung gagawin yan, hayaan nyo muna ako magkwento. Dati kasi nung nagtatrabaho ako, kailangan kong gumising ng maaga, kailangan kong mag-prepare, at kailangan kong mamasahe para makarating sa trabaho ko. So pagdating mo sa trabaho mo, puyat ka na, hulas-hulas ka pa. So may stress ka din, pagdating mo doon, utos-utusan ka, kung ano nung pagagawa sa'yo, tapos may stress ka pa minsan sa katrabaho mo, kasi minsan ikaw galing na galing ka sa trabaho mo, hataw na hataw ka, tapos yung iba, chillax-chillax lang. So, ang daming mga ganap na hindi ka talaga magiging healthy sa loob ng trabaho. So, ang dami pang mga chismisan. Ano yung mga crab mentality na nagaganap sa loob ng trabaho pag nakikita nila na piling galing-galingan ka o kaya naman sikat-sikatan ka. So, piling na nagsisip-sip ka. So, ang gagawin nila sa'yo, sisiraan ka nila para masira yung yung image mo sa mga boss. Kasi yung achievement nila yun. 'Di ba? So, nag-isip ako, kung paano ko kaya gagawin yung kahit nasa bahay lang ako, kumikita ako kasi gusto ko din yung control ko yung yung oras ko, yung hindi ako kailangan gumising ng maaga, yung walang magyayaw-yaw sa akin, 'di ba? Imagine mo, yaw-yawera na nga ako, tapos yayaw-yawan pa ako. So, ang hirap para sa part ko na gano'n. Kaya nag-isip ako ng negosyo na pwede na gawin ko sa loob ng bahay para hindi na ako magtatrabaho. Tips number 1. Magsimula ka sa maliit na negosyo. So, simulan mo siya, like for example, yung mga fishball, yung mga halo-halo. Yung alam mo na madali mo lang may market, lalo kung magaling kang magluto, pwede kang mag-bake, pwede kang magluto ng mga pizza. Kasi sa mga tutorial, madami din naman na kayo matututunan doon para may market nyo siya. Kasi ako, nung nasa bahay lang ako, yun yung mga sinimulan ko, mga palapalamig, yung mga, yung mangga na nilalagyan ng bagoong, talagang sold out sa akin yun. So, in a daily basis, kumikita ako ng 800 a day nun. So, syempre, hindi naman consistent, may mga araw. So, alam ko pa nga yung mga araw na hindi siya ganun kabenta eh. Like, for example, pag Wednesday, pag Thursday, yan yung mga mga off ko na benta. So, mga, kumikita lang ako ng 400 to 500. Ganun lang yung ko. Pero kapag Saturday, Sunday, Monday, Tuesday, yan, kumikita ako ng 800 dyan. So, bakit? Kasi ang daming bata dun sa lugar namin. So, paano naman kami, Marian, nasa village kami, anong ibebenta namin, anong yung offer namin kung wala naman masyado mga bata sa amin, di ba? So, ang may din yung ibenta doon, pwede naman kayo mag-online. Kasi marami din naman na naghahanap ng cravings sa online nila eh. So, mga online din doon na nagbebenta ng mga burger, nagbebenta ng mga footlong, yung mga, nachos. So, yung mga ganung bagay para magsimula kayo sa maliit, hindi kailangan ng malaking budget para makapag-start kayo ng business at hindi maging hindrance yung maliit na budget or yung walang budget para lang makapag-start kayo ng negosyo. Tips number 2. Kapag kumikita ka na sa unang negosyo mo, like for example, yung shinare ko sa inyo na magbenta-benta kayo ng mga fishball or mga mangga, kapag kumikita na kayo doon, ipunin nyo yung kinikita nyo para makapag-start kayo ulit ng another business hanggang sa lumaki yung business nyo. So, dapat magkaroon kayo ng discipline sa, sa mga sales nyo. Iwasan nyo na gumastos or gastusin yung kinikita nyo. As much as possible, dapat nga yung investment nyo, dapat hindi nyo siya ginagastos. Or kung wala kayong investment, yung kita nyo, mas lalong hindi nyo dapat gastusin para meron kayong i-invest sa susunod ulit. 'Di ba? Kapag naipon nyo na, tapos continuous na yung tinitinda nyo, tapos medyo pakiramdam nyo, humihina na siya, pwede kayo ulit mag-try ng ibang negosyo para hindi bumababa or hindi nawawala yung sales nyo daily. O paano naman, Marian, kapag naman kailangan ko, kaya ako nagnegosyo kasi gusto ko na meron akong panggastos, di ba? So, pwede nyo naman silang gastusin kapag alam nyo na yung kita nyo, basta yung puhunan ang usapan natin sa puhunan, dapat hindi siya
ginagastos. Kapag yung kita nyo sobra-sobra, tapos alam nyo na may pangangailangan din kayo, pwede nyo naman gamitin yun. Siyempre ako, kumikita ako dati ng 800. Sa 800, ang puhunan ko doon, 400. So, meron akong kita na another 400. Ang ginagawa ko, yung 400, sinisave ko siya para ulit pang renew ko sa business ko, para paulit-ulit lang yung binibenta ko na hindi ako nawawalan ng supplies. So, yung another 200, yun yung pinagkakasya ko sa araw, 'di ba? Paano map yan kung marami akong anak, hindi kasya yun? Ano ba naman yan? Ano ba naman yung mga pinagsasabi mo? Mahirapan pa ako. So, pwede naman yun, 'di ba? Kaya nga natin palalawakin yung negosyo nyo para hindi lang isa yung inaasahan nyo, hindi lang yung maliit o kakarampot na kikitain nyo yung gagastusin nyo. So, kapag ka naman, kumita na kayo ng 400, alam nyo na, ano nyo na yun, natubo nyo na yun. So, lagyan nyo pa rin ng discipline. O sige, sabihin nyo, magtabi kayo ng another 100, hanggang sa maipon yun, tapos pwede na kayo ulit mag-start ng another business. Like for example, kung dating nag-fishbowl ka, pwede mong lagyan ng palamig kasi nakaipon ka na. Pwede mo na ulit lagyan ng mga mga cheese stick, o kaya naman pwede ka nang maglagay ng ng burger. Ang burger naman hindi naman kailangan bili ka kagad ng mga griller nila, yung mga gamit pang burger mismo. Pwede yan sa kawali lang. Kailangan mag-low cost lang tayo para hindi malaki yung magiging expenses natin. Mahalaga kasi na may serve natin yung item sa customer na kung ano yung expected nila, hindi naman nila inaasahan or hindi na naman nila expect yung, di pa nila hanapin niya kung saan mo pa niluto yan, di ba? Pakailan pa nila dyan. Basta mahalaga, kung ano yung in-order nila, yun yung marireceive nila. At tips number 3, hanap kayo ng online ng pwede niyong pagkakitaan or makakuha kayo ng extra income. Gaya ng company namin na Transpoint Express, naghahanap kami ng mga pangarga na mga pwede magpa-load sa amin nationwide, around the Philippines. So, hindi naman kailangan ikaw yung magpadala. Pwede mo kaming hanapan or pwede mong i-refer yung company namin. Meron kami mga permits, meron din kaming insurance na pwede mong i-offer sa kanila para mapatunayan na legit yung company namin. So, hindi kailangan sa yung manggagaling yung mga pangarga namin. Ang kailangan lang namin yung referral mo para mabigyan ka namin ng commissions fee. So, doon, hindi mo kailangan maglabas ng pera. Kami ang bahala na makipag-communicate. Ang kailangan mo lang gawin is bigyan kami ng mga customer na gustong magpadala at naghahanap ng mga legit na trackings gaya ng Transpoint Express. Bakit ko nga ba ginagawa to? Kasi gusto kong makatulong sa inyo. At gusto ko na malaman nyo na kahit na wala kayong pera or kahit na meron kayong maliit na halaga, pwede kayong mag-start ng negosyo or pwede kayong magkaroon ng extra income. Para hindi nyo isipin na kung anong meron kayo ngayon or kung nasaan man kayo, hanggang dyan na lang kayo. At ang kalaban ko dito, yung mga tao may mga negative thinking. Yung palagi nilang sinasabi sa atin na hanggang dyan ka na lang, wala ka nang mapapala sa buhay mo. Yung mga nag-underestimate sa atin na wala tayong kayang gawin, na wala tayong ibang pwedeng gawin kung hindi umasa lang ng umasa at manghingi na lang ng manghingi. Kaya samahan nyo ako dito, sabay-sabay natin labanan ng kahirapan at hindi tayo magkaroon ng reason para hindi natin gawin lahat ng bagay na kaya pala natin gawin. Maraming salamat sa sumabaybay ng video na ito. Please like and share this video. At always remember, choice natin na maging masaya. Bye-bye!